Nagtambak nga pala ako ng buhangin dito sa madalas nagiging maputik kapag maulan. Nagpunla na rin ako ng mga bago kong pananim dito sa tray ng itlog. Dahil inabot na nga ako ng gabi kahapon sa paglalaba kaya ngayon ko nga lang din maiisampay itong mga nilabahan ko. Saktong-sakto at ang ganda na rin ng panahon ngayon, sikat na nga rin ang araw. Kaya sa dami ng nilabahan ko siguradong walang hindi matutuyo dito ngayon. Sinulit-sulit ko na rin kasi talagang paglalaba kahapon dahil napansin ko nga sa panahon na hindi na gaanong maulan. Kaya naisip ko na baka bukas kako ay sisikat na ang araw. Dito nga pala muna ako nagsabit ng mga hinanger ko sa ginawa kong gapangan ng upo. Dahil hindi pa naman gaanong nagapang yung tanim kong patola at upo dito, kaya ginawa ko muna itong sabitan. O diba, nagka-instant sampayan pa nga ako. Tignan nyo naman napakarami ko ngang nilabahan. Pero okay lang yan kasi sa flowing naman ako naglaba at isang banlaw nga lang ang ginawa ko dyan. Kaya hindi na rin ako natagalan sa paglalaba kahit marami akong labahin. Sa flowing kasi ay hindi mo na ngayon kailangan pang bombahin, kaya gustong gusto ko rin doon na naglalaba lalo na pag marami na nga akong labahin. Bumuka na nga rin pala itong bulaklak ng panibagong bunga ng tanim kong kalabasa, kaya ayan, pinolinate ko na nga o sinuklutan ko para magtuloy nga yung bunga. Dahil sa sunod-sunod na araw ngang nag-ulan ay naging maputik nga doon sa may gate na ginawa ko, kaya nahihirapan nga ako kapag lalabas ako, bumabaon nga yung gulong ni Matt. Kaya para maresolbahan ko yung pagbaon ng gulong sa tuwing lalabas ako, ayan, tatambakan ko na nga lang din ng buhangin. Ayan, at natapos ko na nga rin tambakan. Siguro naman hindi na nga babaon yung gulong dito ng motor ko kapag lalabas ako. Minsan kasi may nagpunta nga dito na nakasingle lang na motor. Pinasok niya nga yung motor niya dito at hindi niya nga napansin na maputik sa parte na to, kaya lumubog nga yung gulong niya at hirap na nga rin siyang umalis. Nakabili pala ako ng binhi ng labanos at dahon ng sibuyas, pati na rin singkamat. At nakabili rin pala ako ng Baguio beans. Tignan nyo, sana nga mabuhay lahat to. Tray nga pala ng itlog ang gagamitin kong pagpupunlaan. Maganda kasi magpunla dito, subok ko na nga. Hindi maiinitan yung mga seeds at hindi rin basta-basta nagdadry yung lupa. Pag nga nilipat ko na sila sa pagtataniman ay kasama na nga yung tray ng itlog. Yun na nga din yung magsisilbi niyang pataba. Naku, napakaganda nga niyang pataba sa lupa. Salamat nga po pala sa Ledor Plant Buddies. Binigyan nga rin nila ako ng napakagandang lupa. Binigyan nga nila ako ng loam soil na magagamit ko lalo na sa pagpupunlaan ko. Ang loam soil nga po pala ay complete natural organic soil. 7-in-1 na po ito. Meron na pong pinaghalong coco peat, organic fertilizer at garden soil. Meron na rin pong vermicast, kaya napakaganda po nitong gamitin natin. Ayan, makikita nyo po sa plastic niya yung mga ginamit nilang organic. Marami nga po palang nagpasalamat nung pinost ko nga yung loam soil dahil makakapagtanim na nga rin daw sila. Lalo na yung mga nakatira sa city, problema nga daw nila kung saan sila kukuha ng lupa. Kahit gustong-gusto nga daw nila magtanim ay hindi nga raw sila makapagtanim. Kaya ngayon ay makakapagtanim na nga rin daw sila dahil nakilala na nga nila ang loam soil. Pwede lang sila umorder sa online. Sa mga gusto pa nga po pala bumili nito, kung gusto nyo, ilalagay ko po dyan sa comment section. Pindutin nyo lang po yun at mapupunta na po kayo sa TikTok shop ko. Maraming salamat nga po pala sa mga bumibili ng item na pinopromote ko paminsan-minsan dito sa vlog ko. Malaking tulong na rin po yun sa pang-araw-araw. Sana nga po ay mas marami pang bumili para naman mas makaipon nga ako para sa pangarap na sariling bahay at lupa balang araw. Wala naman pong imposible dito sa pagbablog at marami na ding vlogger na natupad yung pangarap nila na sariling lupa at bahay. Kaya sa mga content creator dyan katulad ko, tiyagaan nyo lang din po. Pagpatuloy nyo lang din po ang nasimulan nyo dahil hanggat nagpapatuloy ay may naghihintay na tagumpay.
Paglipas ng 3 araw na pagpunla ko ng buto ng pipino, ayan at tubo na nga din. At sa mga naghihingi naman ng update dun sa pinunla kong kamatis, ayan at tubo na nga rin po. Kinahapunan ay nagpinaw na nga rin ako ng mga nilabahan ko. Sarap lang talaga sa pakiramdam kapag nakapaglaba na nga tayo at wala na nga natirang labahin. Naku, pag ako talaga naglaba, sagad-sagad nga dahil yung tubig namin dito napakaganda, libre nga. Pagtapos ko ngang magpinaw ng mga nilabahan ko, nagdilig na nga rin ako ng mga tanim ko dahil maghapon ngang umaraw, kinakailangan ulit nila ng tubig. Pagtapos ko ngang magdilig, nagpitas naman ako ng sitaw na turo dito dahil maghahanda na nga ako ng mauulam ko na para sa hapunan. Bali maggigisa nga lang pala ako ng upong ngayon na may sardinas at ihahalo ko nga lang din itong sitaw kaya konti lang din itong kinuha ko. Kahit palipas na nga yung mga tanim kong siling panigang, ayan namumunga pa nga kaya pinitas ko na rin at nagpitas na rin ako na itong siling labuyo. Kami talagang mga Bicolana, akala mo hindi mabubusog pag walang sili. Bali igigisa ko nga lang pala itong upo kaya ayan inihanda ko na nga yung mga gagamitin ko. Pagkagisa ko nga nung sibuyas, bawang at kamatis, sinunod ko na ring igisa yung sardinas. Pag gisang-gisa na yung sardinas, ayan isunod na yung upo, sitaw at halu-haluin, ilagay ang sili, takpan, buksan, ilagay ang paminta at patis. Ayan ha, alam nyo na kung paano magluto, hindi na kayo magtatanong ano ulam. Basic tutorial na yan ng pagluluto ng upo na may sardinas at sitaw. Bali ginisa lang yan. Madali lang yan lutuin. Uy, shoutout sa mga kabataan dyan. Siguro naman ngayon ipagluluto na nila yung mga magulang nila. Update kay Paula at kay Moon, tamang hintay lang rin sila dito habang nagluluto ako sa labas. Pagkaluto ko nga, pinagpasalamat ko na rin ito at kakain na nga rin ako agad-agad at minadali ko na nga rin ang pagkain ko para ma-edit ko na nga din agad itong video na to. Tara po, kain tayo. Sarap talaga pag may sariling tanim, sariwang-sariwa ang kakainin mo. Pagtapos kong kumain, ayan at hahatidan ko nga sila papa ng ulam nila. Ano ba yan? Hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!